Mainit ang araw noon sa probinsya ng San Roque. Ang hangin ay tila may dalang alikabok at pait. Habang ang sigawan at bulungan ng mga tao ay pumupuno sa maliit na bakuran ng bahay ng Angkan, Mendoza. Doon nakatayo si Sheena, payat at mukhang pagod. Maigpit ang kapit sa kamay ng anak niyang si Nicole na nooy 8 taong gulang pa lamang. Ang mga mata ni Nicole ay puno ng takot, ngunit sa kabila ng murang edad, ramdam niya ang tibay ng kanyang loob. Hindi na kayo pwedeng tumira dito. Matalim na wika ni Doña Pilisa, ang matandang pinuno ng kanilang angkan. Pabigat lang kayo. Wala kayong maitutulong. Ang kahirapan ninyo, dinadala nyo dito sa pangalan ng pamilya. Nag-umpugan ng mga bulungan. Ang ilan ay nakayuko. Ang karamihan nakatingin kay Sheena na para bang isa siyang sakit na dapat itakwil. Tumulo ang luha ni Sheena, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Lola, kami po'y pamilya niyo pa rin. Mahina niyang tugon. Wala na po kaming ibang matutuluyan, sabi pa niya. Pamilya? Singhal ni Pilisa. Pamilya lang karapat dapat kung may maiambag. Hindi yung puro hingi, puro problema. Umalis na kayo bago pa ako mismong magpalaya sa inyo. Humikbi si Nicole at kumapit na maigpit kay Sheena. Mama, saan tayo pupunta? Tanong ni Nicole. Binisil ni Sheena ang kamay ng anak. Kahit saan anak, basta magkasama tayo, may tahanan tayo. At sa gitna ng araw na iyon, itinaboy silang mag-ina. Walang dalang kahit anong yaman at tanging lumang bag na may konting damit lamang at pag-asang hindi matitinag ang kanilang tanging baon. Samantala lumipas ang mga araw at nakitang mag-ina sa gilid ng kalsada. Naglalakad sa init ng araw, walang direksyon, walang pera, walang pagkain at tanging awa ng mga estranghero ang pinamumuhay nila. Mama, gutom na po ako. Reklamo ni Nicole habang hawak ang tiyan. Pasensya na anak, malungkot na sagot naman ni Sheena. Wala na akong makuwang trabaho, pero mangangarap tayo Nicole, hindi tayo susuko. Sa isang maliit na karinderya ay nagmakaawa si Sheena na makapaghugas man lang ng pinggan kapalit ng konting pagkain para sa anak. Tinanggap siya ng may-ari at doon nakatikim si Nicole ng kanin at sabaw. Habang kumakain, ngumiti si Nicole. Mama, balang araw, hindi na tayo maghihirap. Promise ko sa iyo yan, sabi ni Nicole. Umiyak naman itong si Sheena. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tapang at pag-asa na ipinapakita ng batang anak. Isang gabi, natagpuan ng mag-ina ang isang lumang bahay kubo sa gilid ng gubat. Abandonado na ito. Puno ng alikabok at kalawang, ngunit para kay Sheena at Nicole, isa itong palasyo. Mama, dito na tayo titira? Tanong ni Nicole habang nakatanaw sa loob. Oo anak, ayusin natin kahit papaano. Basta may bubong, hindi na tayo mababasa ng ulan. Gamit ng kaunting kahoy at basahan, inayos nilang mag-ina ang lumang bahay. Dito nagsimula ang bago nilang buhay. Mahirap, simple, ngunit magkasama. Isang gabi habang natutulog si Nicole, narinig niya ang kaluskos. Dumilat siya at nakita ang isang maliit na daga at tila ba may dalang kakaibang kislap sa mga mata. Sa halip na matakot, ngumiti itong si Nicole. Hello maliit na daga, bulong niya. Wala kaming pagkain para sa'yo, pero pwede kang tumira dito, sabi pa ni Nicole. Lumapit naman ang daga at sa hindi maipaliwanag na paraan, tila ba naging komportable ito sa bata. Nang gabing iyon ay nanaginip si Nicole. Isang lumang mapa. Nakatago sa ilalim ng bahay at ang daga ang nagtuturo kung saan iyon matatagpuan. Kinabukasan, ikinuwento ni Nicole ang panaginip sa kanyang nanay. Anak, panaginip lang iyon. Uwi ka ni Sheena. Pero baka nga may dahilan kung bakit dumating ang dagang iyon. Dugtong pa ni Sheena. Isang umaga habang naglalaro si Nicole,
muling lumitaw ang daga at tila may gustong ipakita. Sumilip ito sa ilalim ng sahig ng kubo. Sa pagtataka, sinilip ni Nicole at napansin ang lumang kahoy na tila may natatanggal. "Mama! Mama! Tingnan niyo po!" sigaw niya. Tinulungan siya ni Sheena at doon nila nadiskubre ang isang maliit na baul na gawa sa bakal. Kinabahan sila at binuksan ito ni Sheena gamit ang kalawangin na pako. Nang mabuksan, tumambad sa kanila ang mga lumang gintong barya, perlas at mga dokumentong nagkakahalaga ng milyon. "Mama, ano to?" manghang tanong ni Nicole. Hindi ko alam, anak." Nanginginig si Sheena. Pero ito'y kayamanan," dugtong pa niya. Dahil doon, unti-unting nagbago ang buhay ng mag-ina. Sa tulong ng mga natagpuan nilang kayamanan, nakabili si Sheena ng maliit na tindahan. Doon sila nagsimulang bumangon. Unti-unti, kumalat ang balita na ang mag-inang tinakwil noon ngayon nagtataglay na ng ginhawa. "Anak, tingnan mo," nakangiting wika ni Sheena. "May tindahan na tayo. Hindi na tayo magugutom." "Mama," ngiti naman ni Nicole. "Sabi ko po sa inyo, yayaman din tayo." Samantala sa kabilang banda naman, nabalitaan ng kanilang angkanan tungkol sa biglang pag-angat ni Sheena at Nicole. Sa umpisa ay bulong-bulungan lamang. Ngunit kalaunan, napuno ng inggit at pagtataka ang puso ng mga kamag-anak nila. "Paano nangyari yun?" usisa ng isa. "Wala silang alam sa negosyo. Siguro, may tinatagong sikreto," dagdag pa nito. Ngunit para kina Sheena at Nicole, hindi mahalaga ang sabi-sabi. Ang mahalaga, mayroon silang bagong simula at ang daga na minsang binigyan sila ng pag-asa ay naging simbolo ng kanilang muling pagbangon. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti nang nakilala sa bayan ng mag-ina. Ang tindahang maliit, lumaki at naging mini grocery. Hindi na lang mga kapitbahay ang bumibili, kundi maging mga taga-ibang barangay. Si Nicole, nakakapag-aral na sa pribadong paaralan. At si Sheena, bagamat pagod sa pagtatrabaho, ay may ngiti sa labi sa bawat araw. Ngunit isang gabi may kumatok sa kanilang bahay. Pagbukas ni Sheena ng pinto, bumungad ang mga kamag-anak na noon ay tumaboy sa kanila. Ang ilan nakangiti, ngunit pilit. Ang iba nakayuko at tila nahihiya. "Sheena!" bungad ni Doña Pilisa, ang matriarka ng angkan. "Pwede ba tayong mag-usap?" sabi nito. Napahinto si Sheena. Ramdam niya ang pintig ng kanyang puso at bumabalik ang mga alaala nang pinalaya sila. Ngunit bilang isang ina, pinilit niyang maging kalmado. "Pasok kayo," malamig niyang tugon. Sa loob ng bahay, naupo ang pamilya. Ramdam ni Sheena ang tensyon, ngunit pinili niyang pakinggan sila. "Sheena," panimula ni Pilisa. "Alam kong nagkamali kami noon, pero kailangan namin ng tulong ngayon. Ang negosyo ng pamilya, nalulugi na. Ang mga lupain, malapit ng maibenta. Ikaw na lang ang pag-asa namin." Nagulat si Sheena. Noon, sila ang itinakwil. Ngayon, sila ang lumalapit. "Mama," bulong ni Nicole. "Sila po yung nagpalaya sa atin." "Alam ko, anak," mahina niyang sagot. Nagpatuloy si Pilisa. Halos nakikiusap. "Kung maaari, magpautang ka. Tutulungan namin kayong lumago pa. Kami pamilya pa rin." Napapikit si Sheena. "Pamilya?" bulong niya sa sarili. "Pamilya bang nagtutulak palabas ng sariling tahanan?" sabi niya. Samantala sa kabilang banda naman, matapos ang kanilang pag-uusap, kinabukasan na hindi mapakali si Sheena. Sa isang banda, naroon ang galit at pait ng nakaraan. Ngunit sa kabilang banda naman, ang turo ng kanyang ina at ng kanyang sariling puso, ang pagtulong ay hindi kabawasan, kundi pagpapalawak ng biyaya.
Nang mga oras na iyon, nakaupo sila ni Nicole sa mesa. "Mama," uwi ka ng bata. "Kung tutulungan niyo sila, baka ulitin nila. Pero kung hindi niyo sila tutulungan, baka mas lalo silang mapahamak." Napatingin si Sheena sa anak. Bagamat bata, tila ba may lalim na ang pag-iisip nito. "Tama ka anak, pero tandaan mo ito, hindi lahat ng pagtulong ay kailangan ibigay agad. May oras at paraan," sabi ni Sheena. Kinahaponan bumalik si Sheena sa angkan at nag-alok ng tulong. Hindi sa pamamagitan ng pera, kundi ng payo at trabaho. "Kung gusto ninyong bumangon, magsimula tayo muli. Ako ang tutulong magtayo ng bago, pero hindi ako magbibigay lang ng pera," tugon niya. Ang ilan sa angkan ay natuwa, ngunit ang iba sumama ang loob. Samantala, habang lumalago ang negosyo ni Sheena, nakahanap siya ng mga tauhan na tutulong sa kanya. Ngunit hindi lahat ng taong pinili niya ay tapat. Isa sa kanyang pinagkatiwalaan, si Mario, pinsan mula sa angkan, ay palihim na kumukuha ng pera sa kita ng tindahan. "Walang makakakita," bulong ni Mario sa sarili habang nagbibilang ng perang ninakaw. "Karapatan ko rin ito. Kung hindi dahil sa akin, wala rin silang uunlad." Ngunit hindi nagtagal, napansin ni Nicole ang kakaibang pagbabawas sa paninda. Sa murang edad, matalas ang kanyang obserbasyon. "Mama, bakit po parang may kulang na pera sa kahera?" tanong niya. Dito nagsimula maginala si Sheena. Isang gabi, nagkunwaring aalis si Sheena ngunit nagkubli lamang sa tabi ng tindahan. Doon niya nahuli si Mario na nagbubulsa ng kita. Mario?" gulat niyang sigaw. Napatigil ang lalaki. Nanginginig. Sheena, papaliwanag ko." "Wala nang paliwanag," singhal ni Sheena. "Pinagkatiwalaan kita. Akala ko handa ka magbago, pero inuuna mo pa rin ang pansariling interes." Tumulo ang luha ni Sheena, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa muling pagkakanulo ng sariling kadugo. "Mama," bulong ni Nicole na nakasilip sa gilid. "Hayaan na po natin siya. Hindi niya alam ang tunay na halaga ng pagtitiwala," sabi ni Nicole. Sa gitna ng gulong iyon, muling lumitaw ang maliit na daga sa lumang bahay. Nakatitig ito kay Nicole. Tila ba pinapakalma ang bata. Hinaplos ni Nicole ang ulo ng daga. "Salamat maliit na kaibigan. Parang lagi kang nandyan kapag kailangan namin," sabi ni Nicole. Hindi naglaon, muli siyang nanaginip. Sa panaginip, ipinakita ng daga ang imahe ng isang bagong lupaing maaaring pagtayuan ng mas malaking negosyo. Isang lupang malapit sa bayan. Ngunit iniwan ng iba dahil sinasabing malas daw. Kinabukasan, ikinuwento ni Nicole kay Sheena ang panaginip. "Mama, baka ito na ang pagkakataon. Subukan po natin," sabi ni Nicole. Nagalinlangan si Sheena, ngunit nanalig siya sa kakaibang gabay ng dala ng daga. Binili nila ang lupang iyon. Maraming umalma. "Sayang ang pera," sigaw ng ilan. "Malas ang lupang iyon. Walang aangat dyan," wika ng iba. Ngunit hindi pinakinggan ni Sheena ang mga bulong. Salip, pinangunahan niya ang pagtatayo ng isang maliit na supermarket, ang kauna-unahan sa bayan. Pinagsama nila ang sipag, tiyaga at tiwala sa Diyos. Naging matagumpay ito. Ang dating iniiwasan ng lahat, siya ngayong pinupuntahan ng karamihan. Makalipas ang ilang taon, si Sheena at Nicole ay kinilala bilang isa sa pinakamatagumpay na pamilya sa bayan. Mula sa kawalan, sila ay nagkaroon ng lahat. Ngunit higit sa yaman, mas pinapahalaga nila ang aral, na ang pagtitiwala sa Diyos, sa sarili at sa isa't isa ay higit na kayamanan. Ngunit habang sila ay umaangat, ang kanilang angkan ay patuloy na lumalapit. May ilang tapat, may ilang inggit pa rin. At si Nicole na ngayoy dalagita na. Unti-unting hinuhubog ang sarili upang maging mas matatag kaysa dati.
Sa kabila ng pag-angat ng supermarket, dumating ang bagong problema. Isang malaking kumpanya mula Maynila ang nagtayo ng katapat na mall sa kalapit na bayan. Malakas ang kapital, mas mura ang presyo at maraming naaakit na mamimili. Ma, paano po kung mawalan tayo ng customers? Nag-aalalang tanong ni Nicole. Huminga ng malalim si Sheena. Anak, hindi lahat ng laban ay perang puhunan. May mga bagay na hindi kayang tapatan ng laki ng negosyo. Sabi pa nito. Sa halip na sumuko, nagbukas sila ng mga programang pangkomunidad. Libreng bigas tuwing Sabado para sa mahihirap, libreng paaralan sa ilang kabataan, at pautang na walang interes para sa mga tindero. Unti-unting bumalik ang mga tao dahil hindi lamang presyo ang hanap nila kundi malasakit. Ngunit hindi natuwa ang lahat. Ang ilang miyembro ng kanilang angkan na naiinggit pa rin ay nagpasimuno ng paninira. Kumalat ang tsismis na di umano'y galing sa masamang paraan ang kayamanan ni Sheena at Nicole. Wala silang malinis na pinagkukunan, bulong ng ilan. Baka may sumpa ang daga na sinasabi nilang gabay, sabi pa ng isa. Nakarating ito kay Nicole. Mama, bakit sila ganun? Kahit tinulungan na natin, sinisiraan pa rin tayo. Hinaplos ni Sheena ang buhok ng anak. Anak, ganyan talaga. Mas madaling manira kaysa umamin ng pagkukulang. Pero tandaan mo, ang totoo, lalabas at lalabas. Dumating ang isang araw na bumagsak ng tuluyan ang negosyo ng angkan. Wala na silang matirhan. Wala nang ari-arian at doon muling humarap si Doña Pilisa kay Sheena. Sheena! Garalgal na boses ng matanda. Patawarin mo ako. Mali ako noon. Pinili kong ipagtabuyan ka at ang anak mo. Ngayon, ako naman ang wala. Tila naluluwang sabi ng matanda. Tahimik si Sheena. Maraming alaala ang bumalik. Ang gutom, ang luwa, ang takot. Ngunit nakita rin niya ang kalagayan ng matanda. Payat, mahina, at walang kasama. Mama, bulong ni Nicole. Tutulungan natin siya, di ba? Sabi nito. Tumango si Sheena. Oo anak, dahil ang tunay na yaman ay hindi sukatan ng nakaraan, kundi ng kakayahang magpatawad. Dinala nila si Doña Pilisa sa kanilang tahanan. Doon unti-unti nilang binigyan ng kalinga ang matanda. Sa umpisa'y mahirap dahil may kirot pa rin sa puso ni Sheena. Ngunit habang lumilipas ang panahon, natutunan niyang palayain ang galit. Salamat, Sheena! Luwa ang sabi ni Felisa. Tinuruan mo akong ang tunay na kayamanan ay pagmamahal at pagtanggap. Hindi ang ginto o ari-arian. Naluluwang sabi ng matanda. Ngumiti si Nicole. Lola, dito po. Pamilya tayo ulit, sabi nito. Lumipas sa mga taon, si Nicole na minsang batang gutom at takot ay naging dalaga na puno ng pangarap. Nang makatapos siya ng kolehiyo ay nagbalik siya sa probinsya at tumulong sa pagpapalago ng negosyo. Ma, sabi ni Nicole. Gusto kong palawakin pang supermarket pero hindi lang negosyo. Gusto kong gawing sentro ng tulong para sa mga kabataan. Gagawa tayo ng scholarship program. Mungkahi ni Nicole. Napaluwa naman itong si Sheena. Anak, iyan ang pinangarap ko para sa iyo. Hindi lang umunlad, kundi magbigay ng daan para sa iba, sabi ni Sheena. Isang gabi, habang si Nicole ay nag-iisa sa lumang kubo na dati nilang tinirahan, muling lumitaw ang maliit na daga. Tila ba mas matanda na rin ito. Mabagal na ang kilos. Kaibigan, bulong ni Nicole. Ikaw ang naging dahilan ng lahat ng ito. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ngumiti siya habang pinagmamasdan ng hayop. At bago pa man niya mapansin, unti-unti itong naglakad palayo sa dilim at hindi na muling nagpakita sa kanya. Sa puso ni Nicole, alam niyang tapos na ang tungkulin ng kanilang munting gabay. Pinalago ni Nicole ang negosyo.
Nagpatayo sila ng iba't ibang sangay ng supermarket sa karatig probinsya. Hindi lang iyon, nagtayo rin siya ng foundation para sa mga batang walang kakayahang mag-aral. Bawat batang tulad ko na minsang tinakwil, dapat may pagkakataong bumangon. Wika niya sa isang talumpati. At doon nagsimulang makilala si Nicole, hindi lang sa kanilang bayan, kundi sa buong rehiyon. Dumating ang araw na muling humarap si Nicole sa kanilang buong angkan. Ngayong halos lahat ay bumagsak na at wala ng kayamanan, sa harap na maraming tao ay nagsalita siya. Nung tinaboy niyo kami ni Mama, akala ninyo'y katapusan na namin. Pero ang bawat sugat, ginamit naming inspirasyon. At ngayon, narito kami hindi para magiganti, kundi para ipakita sa inyo, ang totoong pamilya dapat nagdadamayan, hindi nagtutulakan. Napatahimik ang lahat. Maraming nahihiya. Ang ilan umiiyak. Sa sandaling iyon, si Nicole na ang batang tinakwil ay naging haligi ng bagong pag-asa para sa kanilang angkan. Makalipas ang maraming taon, si Sheena ay tumanda na, ngunit masaya. Sa paligid niya, naroon ang kanyang anak, mga iskolar na kanilang tinulungan, at ang komunidad na kumilala sa kanilang malasakit. Mama, sabi ni Nicole habang inahawakan ng kamay ng ina. Lahat ng ito ay dahil sa tapang ninyo. Kung hindi ninyo ako pinanghawakan noon, baka wala ako ngayon, sabi ni Nicole. Napangiti naman si Sheena. Anak, lahat ng yaman, mawawala. Pero ang pagmamahal, ang tiwala, at ang aral, iyan ang hindi kailanman maglalaho. Makahulog ang sabi ni Sheena. Sa uling yugto ng kanilang kwento, hindi ginto, hindi negosyo, hindi kayamanan ang itinuring nilang pinakamahalaga, kundi ang pagkakataong bumangon mula sa abo at magbigay ng liwanag sa iba. At ang daga na minsang naging gabay, naging simbolo ng maliit na bagay na may malaking kahulugan, na kahit ang pinakamaliit na nilalang, kayang magdala ng pinakadakilang pagbabago. At doon nagtapos ang kwento ng mag-inang itinakwil, ngunit yumaman hindi lamang sa pera, kundi sa puso ng mga taong kanilang natulungan. Kayo, ano pong masasabi niyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.